What's up, Go Fam? Okay, so few months before na mag-anihan, napag-usapan na natin at somehow na-predict na natin kung anong mangyayari sa price ng mais dahil dun sa law of supply and demand. Okay, and hindi ko na lang din sinabi nun directly na bababa dahil maraming magagalit. As if naman kaya kong kontrolin ang presyo ng mais. Pag sinabi kong bababa, bakit ko daw sinasabi yun? Diba? Wala naman tayong capacity na magbaba or magtaas. Wala akong capacity na galawin yung market. No? Hindi ako ganun kayaman, Go Fam. Okay. Well, anyway, explain ko sa inyo na hindi nakakapagtaka kung ano yung nangyayari ngayon sa market, especially sa presyo ng mais. Yan, okay. Kasi 'di ba, sabi natin, habang dumadami yung supply, okay, syempre pababa yung demand at yung presyo pabagsak ng pabagsak. Which is yun nga yung nangyayari ngayon. Although in-expect na natin na bababa yung presyo as yung harvest nangyayari, hindi lang natin na-predict na ganito kababa yung ibababa ng presyo. No? Hindi nakakapagtaka na bababa siya, pero nakakapagtaka na sobrang baba naman masyado. No? Which I think, ano na yan, madami ng factors yung nandyan. Medyo nilaro na tayo, Go Fam, sa presyo kasi alam naman natin na monopolize din yung presyo ng mais dahil nga iisa lang naman ang pinaggagamitan ng yellow corn, which is sa feeds lang din. Actually, I think talagang talo talaga yung mga farmers kahit anong mangyayari kasi nga tignan nyo, pansinin nyo pag nag-anihan at mataas ang presyo, anong gagawin ni farmer? Bebenta yan, di ba? Minsan nga kahit na actually same nga yung ginagawa ng mga farmer Kahit pa kulang yung araw niyan, harvest na yan, benta kasi magandang presyo. So anong nangyari? Masasaturate. Okay, yung market, daming supply, babagsak yung demand, so yung presyo babagsak. Okay, so minsan si farmer din. Magsasabi na naman, sisihin mo pa yung farmer. Ganun nga yung law of supply and demand. Pag madaming supply, babagsak yung presyo. So, yung nangyayari naman ngayon is, dahil bumababa yung presyo, okay, nagpapanik din si farmer. Nag-harvest din para ibenta. So, anong nangyayari? Lalo nating dinadrive yung presyo pababa. Kasi ang daming supply. So parang kaya nga habang pinapansin ko yung market, habang inaaral ko yung market, same mataas ang presyo, magkakandara pa si farmer na magbenta, babagsak yung presyo. Pag bagsak naman yung presyo, mas lalo nang nagpapanik si farmer, di syempre pag lahat nag-harvest, mas lalong bumabagsak. Yun yung nangyayari. Ngayon, etong prediction natin, okay, sa mga susunod na buwan. Pag naubos yung supply at naikamada na lahat ni trader yung mais natin, okay, at wala nang supply, babagsak na, okay, yung demand ngayon tataas. Okay, tataas. Habang bumababa yung supply, yung demand tataas, yung presyo ngayon tataas. So, syempre, sinong kumita? Yung mga nag-risk na nag-stock. And usually, ang mga nag-i-stock, ito yung mga mahabang PC. Mahabang pera. Yun. So, nakakalungkot. Sana merong intervention, no? Meron tayong batas din na nagpoprotekta sa mga farmers when it comes sa floor price, ceiling price. Pero hindi lang yung basta salita lang. Meron talagang concrete na strategy yung gobyerno natin para maprotektahan yung mga farmers. Hindi pwede yung sabihin mo na basta ang ceiling price niyan 20 or floor price niyan 15. Kung salita lang,
sinong matinong trader ang bibili ng, kunwari, 20 pesos kung palugi naman siya, or kung hindi man lugi, kung nagbebenta naman yung mga farmer at a lower price. Yun. So, yun, GoFam. Kaya, ang tip ko na pwede natin gawin, kung kaya natin stock muna, stockin natin, at wag nating ibenta dun sa palugi na presyo. Pero of course, dami na namang factors yan, kasi yung iba nakautang, yung iba walang pagkakamadan, yung iba hirap magbilad. So, daming factors nun, pero ibang usapan na yun, GoFam. Pero at least, naintindihan natin tong economics ng mais. And hindi lang sa mais, sa lahat yan. Kaya, di ba, nakita nyo, pati sibuyas, bagsak, yung mga cabbage, bagsak din. So, ganun ang nangyayari kapag nasa saturate yung market. Bumabagsak yung demand. Ibig sabihin, pati yung price, bumabagsak din. Yo!